So mga tol, alam na nga po ng karamihan na isa sa sandata ni current Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese Monster na Oya Inoue ay ang kanyang body shot. Tatlong Pinoy na nga po ang nakaranas ng hagupit ng suntok na yan. Una, ang Pinoy na si Quezon Umayaw. Ito po yung kauna-unahang laban ni Inoue sa professional boxing niya at Pinoy ang nakalaban niya taong 2012. Isang body shot nga po ang nagpabagsak sa Pinoy sa round 4 at hindi na nagawang bumangon pa. Pangalawang biktima nga po ni Inoue mga tol noong unang laban nila ni legend Pinoy Nonito Donaire Jr. taong 2019 kung saan naranasan din ni Donaire ang lakas ng body shot ni Inoue sa round 11. Napaluhod si Donaire dyan at buti na lang nakarecover ang legend at natapos ang round 12. Pangatlong nakaranas ng body shot ni Inoue ay itong si Michael Dasmariñas kung saan natikman din ito ang malakas na body shot ni Inoue. 3 beses nga pong bumagsak si Dasmariñas sa body shot bago tuluyang manockout sa round 3. At ngayong darating na December 26, isang Pinoy na naman na makakalaban ni Inoue. At yan nga po ay si current IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Kaya hindi malayong gagamitin din ni Inoue kay Tapales ang pamatay nitong body shot. Pero mukhang hindi na mababahala ang mga fans ni Tapales sa pamatay na body shot ng Hapon dahil isa yan sa pinagtutuunan ngayon ng pansin ng strength and conditioning coach ni Tapales na si Quincy Hatcher. Sa training program nga po nila, mapapanood sa video na nilabas ni Kevin the Great, pinapatibay ng coach ang katawan ni Tapales. Hindi lang basta siya ng pinapatibay kay Tapales, maging ang tagiliran nito pinapatibay din. Ibig sabihin, buong katawan ng Pinoy pinapatibay ng coach niya. Mahilig din kasi tumira si Inoue sa tagiliran. Isang magandang training program nga po ito para hindi basta-basta tatalabang suntok ni Inoue. Patigas ng tagiliran yun guys. 18, 19, 20, Yun. 1, 2, 3, 4, Grabe yung sakit niyan guys. 5, 6, Ito na. Yung sinasabi yung dapat magandaan yung champ. 10. Pagdating naman sa muka, mukhang may pangontra naman si Tapales dyan. Yan po ang shoulder rule na ginamit niya sa huling labang kay Murodjon Akhmadaliev. Pero pagdating kay Inoue mga tol, sa tingin natin, matibay din ang katawan nito. Isa din kasi sa pinapatibay talaga ni Inoue ang katawan niya. Nagpapasuntok pa nga si Inoue sa katawan para tumibay ang bodega niya. Sa tingin natin, muka ang kahinaan ni Inoue. May mga nagpatunay na kasi ng mga Pinoy na naka-sparring ni Inoue na mabilis dumugo ang ilong ni Inoue at manipis ang balat sa muka. Kaya nga nabasag ni Donaire mga tol ang orbital bone ni Inoue. Pero kahit na mukha ni Inoue ang kahinaan, mahirap naman siyang patamaan. Kaya dapat talaga ma-set up ni Tapales sa mga power punches niya para lumapat sa mukha ni Inoue. Isa pa sa nakakabilib kay Inoue mga tol, mabilis ito mag-in out, parang si Manny Pacquiao lang. Kaya mahirap din talaga ma-counter itong Hapon. Sa tingin natin mga tol, may plan A at plan B ang Team Tapales sa darating na laban na yan. Kapag hindi gumana ang plan A, meron silang plan B na gagawin. Kaya kaabang-abang talaga yan mga tol. Ilang linggo na lang, masasaksihan na natin ang bigating laban. Sa kabilang banda naman mga tol, Teofimo Lopez, matapang talaga at walang inuurungan. Matapos kasing umakyat siya ng super lightweight division at talunin si Josh Taylor at masungkitan WBO super lightweight world title. Gusto naman niyang makalaban ngayon ay ang kasalukuyang pound for pound king na si Terence Crawford. Isang challenge umano ito para sa kanya. Yan po ang sinabi ni Lopez na makapanayam siya ni Porter sa YouTube channel nito na The Porter Way Podcast.